Ayan, nandito na kami sa top ng hill. Ayan po ang makikita nyo sa top ng hill. Diba? Ang ganda-ganda oh. You happy? Hmm? Oh, happy siya. Oh, yan. So, yung bahay nila ate noon, dati nandun. Pagka ako nagpupunta dito sa aking alaga, dumadaan lang ako dito dati. Pwedeng maglakad kasi yung bahay nila ay nandun lang. So, walking distance lang, no? So, isa sa mga gusto ko i-share sa inyo, bakit ba kami nag-decide na pumunta dito, no, sa Canada? Actually, hindi talaga namin siya pangarap na nagsama kami, tapos inisip talaga namin na mamuhay dito. Hindi naman, no. Ang ano namin is ayan, kaya kami nagpundar din ng bahay sa Pilipinas, sasakyan, ganyan. Hindi lang namin naipundar pa ay bukid. Kasi balak din talaga namin. Gusto namin mag-organic farming. Kami ay, yun ang gusto namin kuhanan ng kabuhayan na sa agriculture talaga. Tapos, kaya lang, nung time ng pandemic, doon namin nakita na ang hirap na rin ng sa asawa ko kasi sa kanyang pagbabarko. Mahigpit yung sa medical. So, yun, nakailang lipat na siya ng company. Tapos ang dami na niyang mga na-miss na opportunities dahil nga sa higpit ng medical, no, laging medyo kumbaga, yun lagi ang hindrance. Hindi naman ganun ka, no? Kasi nga diabetic yung asawa ko. Dito naman, hindi naman problema yung ganyan. So, may time na isang taon siyang hindi naka pagbarko. And isa yun sa napakahirap because nagbabayad kami ng bahay, nagbabayad kami ng sasakyan, nagbabayad kami ng just imagine that, no, nasa verge kami ng lahat pwedeng mawala sa amin just because of that, na hindi siya makasampa dahil doon sa issue niya sa diabetes, which is hindi naman din ganun sana kalaking issue. Kaya pa naman niyang mag-work, ala naman iba siyang problema. Yan, that's the dog park. And then mga anak pa ako noon. Ayan. Tapos para bang doon na namin napagtanto din na nagkautang-utang na kung kanino, sa kapatid niya, kila ate, ganyan. Tapos pag sampa niya ulit, pambayad lang ng utang. Ganun ba? Nabubuhay na lang sa utang nun. Pero at least nagbabayad kami. Yan. One thing that I'm very proud to say is that umalis kami ng Pilipinas. Nabayaran niya lahat ng utang niya ron. Gaano man kalaki yun, kalahating milyon man yun. Nabayaran niya yun. And utang na lang dito. And dito naman ay makakatapos na rin kami ng utang namin na 500,000 din dun sa aming ticket. O diba, unti-unti lang talaga na huwag kayong maiinip kasi makakaraos din at makakaraos. So ayun na nga, napagdesisyonan na namin na lumipat na doon. At ako din, nag-iisip ako noon kasi meron akong may kumari ako sa come here like this way, baby, this way. There's nowhere in there. Oh no. Ito naman, kahilig naman natong magsusuot sa kung saan-saan. Tapos, sabi ko, i-ano niya na ako doon, ipasok niya na ako. Kasi royal, royal family. Tapos naghahanap sila ng, ng tutor doon sa anak. Ng English tutor. Malaki-laki din yung sahod. Ang problema nga lang kasi is, syempre, magkakahiwa-hiwalay kaming pamilya. So, sabi ni ate, dito na lang kayo pumunta. Kasi, dito, pwede kayo lahat-lahat magkakasama kayo. Tapos, hindi na magiging issue yung sakit nung ni Harold sa medical. So, ayun, we tried. Fortunately, na naman kami, na accept naman yung aming application. And although ang haba talaga ng pinag-antay namin, 4 years bago kami makarating dito, no? Tapos, ayun. Pero yun nga, that's the short story kung paano kami, Tsaka isa pa yung consideration nga namin kay J-Rold na talagang siya ay kailangan niya ng education na accepting, welcoming ang environment at matututukan siya. Kasi sa Philippines, alam nyo,
ang gastos 15,000 a month, ganyan ang gastos namin sa kanya. That's more than 150,000 a year, di ba? Pag sa pera sa Pilipinas, ang hirap naman nun i-sustain ng ganon. Pero dito libre yung therapy. Tsaka alam nyo, talagang ang sagot is inclusion ng bata sa school. Doon, kahit therapy ng i-therapy yan, of course makakatulong yon. Pero iba talaga yung development niya kapag siya ay nasa mainstream, nasa school talaga. Nung nag-school siya dito, doon na namin nakita yung ang laki-laking improvement niya. Ang ganda ng improvement. So, ayun. Hindi naman kami nagkamali. Talagang kahit paano dito, talagang sila ay supported. Baby, don't go there. Look, there's a doggy. Ayan, may dog park kasi dito eh. Ayan, I think he's gonna poop. Nakatakot na may mata ng aso, parang may ilaw. Dito kami lagi naglalakad dati paghapon. No? Tapos, diyan. Ayun. So, kayo, anong kwentong Canada ninyo? Ba't kayo napunta ng Canada? Of course, parang lahat naman tayo ginusto ng better life, ng buhay na magkakasama ng buong pamilya, no? Yun naman talaga. Kasi parang, sa point of view din ng asawa ko, although sa barko nga ay may pera, parang hindi naman worth it yun sa mga time na nawawala siya. Like, ang lumaki na yung mga anak namin nang hindi niya na namalayan, gano'n. Pagdating niya, ang laki na minsan hindi siya kilala. Di ba? So, ang hirap din nun. At least dito, magkakasama kami. Tsaka hindi matatawaran yung sabi niya. Meron siyang halik, tsaka meron siyang akap bago siya pumasok sa trabaho, and pag uwi niya, yun ang hindi mga matatawaran na bagay, no? Hindi mapapalitan ng salapi. Talagang ganun, may kanya-kanyang struggle. Mamimili ka kung ano ang importante sa'yo. Dito, ang trabaho niya naman, di siya nakapag work pa ng pagiging seaman dito. Pero, he is planning to, once na PR na kami. Ako din, I'm planning to become a teacher again dito. Kaya nga, ako yung nag-aaral din ngayon ng masteral. So, yun. May mga future plans pa rin naman kami para sa mga sarili namin na in turn ay nakakatulong ng malaki, no, para sa economy ng aming pamilya. Ayun, para kapag sila ay nag-college na, kaya namin i-sustain yung pag-aaral dito. Ayaw naman namin na hayaan na lang sila. Kung gusto nilang mag-aral, tutulungan namin sila sa abot ng aming makakaya. Ngayon, kung gusto naman nilang mag-work agad, subukan muna nilang mag-work. At malamang ay magbabago din na may isip nila, mag-decide silang mag-aral, which is, diba, maganda naman talaga yon yung meron kang tinapos, kasi mas malaki ang chance mo, no? So, ayan lang. I think nangawit na yung kamay ko kasi. Ayan, again, next time ulit. Thank you at sinamahan niyo ako sa ating chikahan. Again, always be prayerful. Maraming challenges, pero marami pa rin tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat. Thank you for watching, and God bless us always. See you on the next video. Bye!